Mas malaki ang tsansa na makamit ng Pilipinas ang upper middle income status sa taong 2027, kaiba sa unang mga ulat na maaabot na ito ng bansa sa susunod na taon, batay sa pagtaya ng World Bank. Sa pahayag ni Gonzalo Varela, ang lead economist at program leader ng World Bank, ang delay na ito ay buhat ng dagdag taripa na ipinataw sa mga kalakal ng bansa na ipinatupad ng Amerika. Una nang napabalita na umaasa ang Chief Economic Planner ng bansa na si National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na makakamit na ng bansa ang kategoryang upper middle class sa taong 2026. Ito ay kung mapapanatili ng bansa ang economic growth sa 6% sa kabila ng banta sa global economy bunsod ng nagaganap na trade war. Ito rin ang pagtingin ni Varela, bagamat aniya makakamit lamang ng Pilipinas ang mas mataas na income status sa susunod na taon kung magpapakita ito ng outstanding growth rate sa kabila ng nasabing tariff measures. Ngunit ayon sa Regional Economic Update na inilabas ng World Bank, nasa 5.3% ang kasalukuyang gross domestic product o GDP growth na mas mababa sa unang tala na 6.1%. Kaya mas feasible aniya na nasa 2027 pa ito makakamit ng Pilipinas. Nabibilang sa apat na kategorya ang world economy ayon sa klasifikasyon ng World Bank na nakabatay sa gross national income o GNI ng bawat bansa. Ang low, lower middle, upper middle at high income status. Kasalukuyang nasa lower middle income bracket ang Pilipinas na may per capita GNI o ang kabuoang kita ng mga residente sa bansa na pumapatak sa pagitan ng $1,146 to $4,515 o nasa 63,000 hanggang 250,000. Para maabot ang upper middle income status, kailangan ng bansa ng $4,526 to $14,005 na gross national income. Noong 2023, nasa $4,230 na ang GNI ng Pilipinas, na tumaas pa noong 2024 na pumalo na sa $4,335. Malapit-lapit ito sa itinakdang minimum wage ng upper middle status na siyang nagpataas ng tsansa na malapit na ring makamit ng Pilipinas ang mas mataas na income status. Gayunpaman, naninindigan si Balisacan na on track ang Pilipinas sa pag-angat sa kategoryang ito. Sa media briefing sa High-Level Conference of Middle Income Countries, binigyang diin ni Balisacan na para mapanatili ito ay mahalaga na natututo ang bansa sa economic history at maging strategic sa mga hakbang na susunod nitong gagawin. Sa forward-looking strategies to accelerate structural transformation, diversify our economies, and embrace technological upgrading, all in pursuit of high income status and improved quality of life for our people. Para sa The Situation Report, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.